pagkakaisa at pagbubuklod ng mga miyembro ng pamilya ay isang mahalagang pundasyon sa masaganang pamumuhay. Alam niyo bang may isang organic farm dito sa Ligao City, Albay na pinangangalagaan ng pamilya obligasyon? Ang Joros Farm na hinango sa kombinasyon ng pangalan ng mag-asawang Jose at Rossini ay nananatiling matatag dahil na rin sa suporta ng kanilang mga anak sa kanilang negosyong pang-agrikultura. Joros Farm is integrated, diversified organic farming system. Yun po yung ginagawa namin. So, ibig sabihin, meron po kaming herbs, meron kaming fruits, may vegetables po kami, meron kaming hayop like baboy, kambing, manok, at saka meron din kaming isda. Nagsimula taong 2012 na kung saan humigit kumulang 2 ektarya ng lupang namana ang kasalukuyang paring pinalalago ng pamilya. Hindi man umano farmers by birth ang mag-asawang obligasyon, nagsaliksik sila ng mga oportunidad at techniques sa organikong pagtatanim. It all started dahil may sakit po ako ng asthma, congenital asthma. So, naghahanap kami ng lugar wherein magiging maayos po yung health ko. So far dito po, I started here in Ligao. Ito po ay minana, kulang-kulang 2 hektarya. Minana po ito ni Sir Joe, galing sa kanyang mga magulang. So, nung nakita ko naman sa likod lang ng bahay namin, bago naman namin na ito nakuha, marami na po dito nagtanim. So, sabi ko, ang ganda ng lupa. Kung sila umasenso, baka may chance din akong umasenso. Naghanap ako ng pwede sa akin magturo, which is the ATI. And ATI that time with Ma'am Carrie, nag-aay sila. Nag-aay sila ng mga farmer na pwedeng maging leader, pwedeng maging resource speaker. Ang hindi pagdating ng nakatakdasa ng resource person noon ang nagbukas ng oportunidad kay Ma'am Rossini na maging tagapagsalita dahil mayroon na rin siyang karanasan sa mga pagsasanay ng Agricultural Training Institute, partikular na sa organic agriculture. Aniya, ano man ang natutunan sa training ay ginagawa niya pag-uwi ng bahay. Kailangan kasi po kapag nag-a-attend ka ng training, tapos you want to share it, you have to, sabi nga nila, you have to walk the talk. Habang nagtotok ka, ginagawa mo para mas convincing pag nagtuturo ka sa ibang farmers. Hindi rin niya maitatanggi ang mga challenges noon bago naging family-owned integrated farm ang Joros. Sinikap talaga umano niyang makumbinse ang buong pamilya na tangkilikin ang sektor ng agrikultura. Nakalaunay nagbunga naman ng positibong pagpapahalaga hindi lamang ng asawa nitong si Sergio kundi pati na ng kanilang mga anak. Actually, when I started 2012, ang pinapangarap ko noon na mahawahan ko yung mga pamilya ko ng pagtatanim kasi nakita ko yung potensyal na pagkakakitaan. May pera po kasi sa agrikultura. We are 6 members in the family. 4 po ang aking anak na lalaki. 2 po doon, engineer. Isa pong business management, si Eric. Tapos si bunso ko, financial management po din. So, meron kami kanya-kanyang from our apelyido, may kanya-kanya kaming obligasyon o responsibility in our farm. Sa kanilang pamilya, may nakatokas sa mga istruktura ng kanilang farm. Mayroon din bilang trainers/assessors, livestock, gayon din sa financial section. Kaya naman ngayong 2025, dumagdag sa kanilang mga nakuhang pagkilala o awards sa mga nagdaang taon ang pagiging National Awardee ng Joros Family sa Gawad Saka na ipinagkaloob mismo ng Department of Agriculture. Ito po yung award namin sa Gawad Saka, Farm Family category. It was awarded in Muñoz, Nueva Ecija on June 30, 2025 by no less than our President, Ferdinand Marcos Jr. So, Congratulations po. Yes. Ano pong masasabi nyo since kilala po ang Joros Farm na lahat ng family members involved? Ano po, ang isang masasabi ko, it's worth that family should be involved doon sa farming. Kasi yung success namin, hindi lang naman dahil sa kaming mag-asawa, but it's the whole family made a part
each part of the success kasama yung pamilya. So, number one, yung family support, understanding, of course, the love. Pag nandun yung component na yon, magsasucceed yung isang bagay na gusto nyong i-push. If the prayer, sabi nga, keeps everybody together, family that prays together, stays together, dadagdagan ko pa ho yun. Family that prays and farm together, stays much together. Di ba? Yeah. Kasi, yun ang ano namin yun ang nakita naming success or element of success para ma-achieve mo. Kung 6 kami, lahat kami ay OAP NC2. Kami ni Ma'am Rose ay tapos kami ng Agro and Trep NC2. Si Ma'am Rose ay tapos pa rin ng Agri-Crop Production NC2. So lahat po yon, all agriculture-based and all through the effort at pagsisikap at suporta ng kagawaran ng pagsasaka. Region 5. Thank you very much. Yan. And sir, in this family, sa obligation family, kanya-kanyang Task. family member may obligasyon. Yes, opo. So it's already incorporated doon sa pagiging farmer namin, yung obligasyon talaga ng pagiging farmer at saka yung kanyang mga tasks. Wala ngang makakatalo sa pamilyang nagpapahalaga sa konsepto ng pagtutulungan. Dahil namagit na rin ang mga certifications ng pamilya, alam niyo bang accredited din ng TESDA ang Joris Farm? Ang Joris Farm Institute of Farming and Technology Incorporated ay nagsisilbing assessment center sa mga nais matuto ng organic agriculture. May mga pagkakataon pa na dinarayo sila ng mga taga-ibang rehiyon. Joros Farm is a training center / assessment center ng TESDA. Ang qualification po namin is Organic Agriculture Production NC2. Meron po kasing dalawang category sa ATI, LSA 1 and LSA 2. So, LSA 2 na po kami. Ibig sabihin, parang School for Practical Agriculture siya. We can stand alone without any asking for any resource speaker. Pero limited lang dun sa Organic Agriculture Production NC2. In other areas we're in, meron kaming mga training. Pwede kami mag-conduct ng training dito. Tumatanggap din sila ng mga on-the-job trainees o OJTs. Sa katunayan, nadatnan namin sa kanilang unang araw ng work immersion ang mga senior high school students sa farm. So itong mga nakikita niyo po yan, those are our laboratories. Yung mga students, those are undergoing training. Dito sila nagpa-practico. Paano mag-prepare ng bed, mag-mulching, paano mag-groom ng plants. Lahat po yan, tinuturo natin for the next generation of farmers. Bilang integrated, diversified farm, nilibot din tayo ni Sir Joe sa kanilang lupain na kung saan nasaksihan natin ang pagiging produktibo rito. May aquaponics, chicken tunnels, brooding, assessment center for animal at animal production area na kung saan makikita ang babuyang walang amoy, stingless bee, iba't ibang uri ng puno at pananim at iba pa. Asan yung hawak mong beans kanina? Ayun, hawakan mo ito. Yan. So itong beans, di ba maasim yan? Opo. O ngayon, kagatin mo siya, hiram mo dun sa dila mo. Ngayon, ma'am, okay na, no? Kagatin mo yung kalamansi. The whole kalamansi. Ano? Hindi siya maasim. Anong lasa niya? Matamis? Matamis po. Ayan. Dahil dito. Yes. Wow. Ang Diba? galing. Diba? Ano bang tawag dito? Ang tawag sa kanya ay magic fruit. Magic fruit. Lahat ng titikman mo dyan, kahit maanghang, matamis pa rin. Lahat, kahit sobrang pait na, matamis pa rin. Marami ring ipinakita sa atin na iba't ibang klase ng herbs at pinaliwanag kung saan maaaring gamitin ang mga ito. Isa na nga dyan ang patchouli herb na makikita rin sa mga produced products ng Pamilya Obligasyon. Ayun mga ka-BHTV, meron din sila ditong isang produkto na tinatawag na patchouli herb na pwede natin gamiting alternative sa Alcampor, yung ginagamit natin sa ating mga damit. Yan, kasi ayon kay Sir Jo, ano po ba yung kaibahan po nito, sir? So this is natural way. Ito po isang natural na paraan para ma-preserve natin yung ating mamahaling mga damit. Kasi nga base dun sa history niya, nung yung mga traders na Chinese traders during the time of Pharaoh, it took
like 1.5 year to travel from China going to Egypt. Yung mga damit doon, yung mga silk, kailangan bago doon pagdating doon, sariwa pa. So ito yung ginagamit nilang preservative. Siya din ang ginagamit na natural natural preservative siya ng damit. Insect repellent po siya. At saka hindi siya mag-aamoy kulob. At chemical free kasi natural siya. Unlike yung naphthalene balls o yung alcampur, napaka-toxic po no. Taong 2015 nang iparehistro bilang business entity ang Joros Farm at ngayon ay kilala na rin sila sa kanilang organic produced herbs and products. Para sa pamilya, mas malaki ang kita sa value adding. Naging ugali na po namin dito sa farm, whatever po na aanihin namin dito. Kasi nakapag-attend na rin ako ng value adding, marketing. Yung raw o produce mo na bagong ani, mas lalaki yung value kapag naging pinrocess mo siya. For me to help the community, ma-avail nila, makakain sila ng medyo mas masarap at organikong pamamaraan din ang pagtatanim namin, walang chemical. So, dyan po sa harap ng bahay namin, sa gate, doon po namin nilalagay yung mga product namin. Kailangan marunong ka ring mag-process. Hindi lang marunong mag-process, dapat marunong ka ring magbenta. You know how to market your product. Yung tatlong component na yon, pag na-achieve ng isang farmer na hindi namin dati alam, tinuro lang sa amin ng Department of Agriculture, ay pag na-achieve mo yon, masasabi natin, you'll be self-sustaining ka na. A simple dahon ng ganito, Mas diba? mahal pang nabebenta. Yes, a simple lang dahon. Wala naman pumapansin. Pero pag nilagay mo siya sa isang packaging na maayos at alam ng tao kung ano yung purpose, di mabibenta niya. Sa ating paglilibot, nakita rin natin ang ilang makinarya na ipinagkaloob ng Department of Agriculture. Isang malaking tulong umano ang suporta ng ahensya nang simulang buuin ang Joros Farm. Yung machine galing sa DA and the solar. Solar powered po yan. It's self-dependent siya. Kahit walang kuryente, kaya siya umandar kasi may solar panel sa taas. So yan po, it produces 1 ton of fertilizer at least within the next 28 days, 30 days, meron na siya. So ito, kasama ito noong machine doon, nakita nyo. This is from Department of Agriculture, Bureau of Soil, Water Management. Yung mga scraps, garbage, plant trimmings, pinapasok dito. Tapos, paglabas dito, pulbos na siya, parang ganyan na siya. So madali siyang mabulok. Kami po, tumatanaw kami ng utang niloob sa Department of Agriculture and Agriculture Training Institute and yung mga partner na iba pang mga ahensya na kung wala sila, hindi rin naman kami makikilala. We started with Department of Agriculture. Majority of my trainings comes from the Department of Agriculture through the ATI. Isang inspirasyon ang mag-asawang Jose at Rosini para sa bawat magulang na nagnanais ng magandang pagsasamahan sa pamilya. Patuloy ang Obligasyon Family sa pagtataguyod ng natural farming at sila rin ang buhay na patunay na may pag-asa ang mga local farmers pagdating sa organikong pagsasaka. Tara na po, mag-agrikultura. Venture to agriculture, may pera po sa organikong pagsasaka. And ito po, kami po yung saksing buhay na makikita nyo po. Kayong mga kabataan, maski yumaman kayo, pinaka number 1 yung kailangan, magsasaka para kumain kayo. Sa mga kapwa ko na magsasaka, patuloy po ako naghihikayat, tangkilikin natin yung pag-organikong pagsasaka. Kasi nakakatulong po ito sa una, sa pangkalusugan ng buong sambayanan, sa buong community. Hindi lang yung muna sa family natin. Sabi nga ni Sergio, a family that prays and farms together stays much together. Kaya naman, sama-sama tayong maki-agri sa susunod na episode ng Agri at Iba Pa. Ito ang inyong ka-agri, Carol Tirao.